Sige po, magandang gabi. Tayo po ay tumayo at sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Lord, tunay nga po, Panginoon, na kahit kailan hindi ka nagkulang sa bawat araw na ibinigay mo sa amin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ang totoo nga po, kami yung nagkukulang, pero ikaw, Lord, hindi talaga kahit kailan. Kaya linggin mo po ang aming awitin para sa iyo, Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon
po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilan. Kulang ang mga tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po dahil wala kang katulad, aming Panginoon. Salamat dahil minulat mo po ang aming espiritu sa katotohanan. At ngayon, Panginoon, nakikita namin na wala talagang papantay o hihigit sa kadakilaan mo. Maghari ka po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At ito po ang aming samot panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan, magandang gabi po. Nakahabol ah. Machi-machi pa kayo ni Pastor Arn. Ba't ganun? Ayan, sige po. Pwede pong magpatotoo yung gusto pong magbahagi ng testimony sa mula nung nakaraang Thursday hanggang kaninang umaga. Kung meron po, ito po ang mic natin.
umpisahan ko daw. Kahapon, namaga yung mata ko. Ano po, hindi ko rin alam kung bakit siya namaga. Ayoko siyang inuman ng gamot kasi hindi ko alam kung dapat ko ba siyang inuman ng gamot. Mabuti nang nag-iingat. So, hinayaan ko lang po through prayers and cold compress. Unti-unti po siyang bumalik sa normal. Ang laki po kasi ng pamamaga niya nung nakaraan. Parang kalahati ng mata ko sa gilid nakapikit. Ganyan yung itsura ko. Ganyan po siya, kapangit ko nun. Tapos ayun, nung bandang gabi na dumating na si Paul, nilagyan ng cold compress, ayun, unti-unti naman po umimpis. To the point na parang ayokong lumabas kahit bumili lang ng, ng suka sa tindahan. Ayokong gawin. Nakakahiya yung itsura ko. Nag-search po ako sa internet, parang 1 or 2 days pa daw bago gumaling. Tapos, natutuwa po ako sa Lord kasi hindi naman siya inabot ng 1 or 2 days. Gumaling din po siya agad. So, yun. Maliit na bagay pero dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Yan. Sige po. Ang pangalawa? Hello po, magandang gabi. Ako nung last week kasi, si Romel, dinala ko siya. Bale, twice na Monday twice na week na si Romel hindi nakakapagtrabaho. Kaya di ba kahit Sunday pumapasok siya. Tapos kinabukasan Lunes, hindi na naman kasi pinatitingnan ko siya. Nung una sa RHU, tapos ngayong last Monday, Tuesday na, sa infirmary na nga. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyayari dun sa tao na yun. Pinagpapasalamat ko kasi, kahit na ganun yung nararamdaman niya, nakakapagtrabaho siya. Kaya lang para naman pakiramdam ko na-over na niya yung katawan niya. Kaya lang, hindi naman kami kakain pag hindi siya nagtrabaho. Salamat sa Lord kasi kahit ganun yung pinagdadaanan namin, meron pa rin namang ginagamit, pinadadala si Lord na makatulong sa amin. Sabi nga ni Faith, even in the smallest thing, meron pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Lord. Tapos nga, 2 weeks si Romel, ako naman, saka si Christian, sabay-sabay kami lahat may sakit nun sa likod. Kahit si Jacob, kahit kung makaubo si Jacob at si Justin, parang mga kabayo kasama mo umuubo. Hey, maawa kayo, parang yung buong baga nila gustong iluwa. Tapos, ako naman, sumakit talaga last week pa yung lower part hanggang sa likod. Hindi ko siya agad inintindi. Basta matiisin kasi ko sa sakit eh. Basta pag masakit, gagayin lang. Okay na. Ay, naipit, wala na. Tapos talagang nung na-trigger na siya, magdamag na talaga akong naiiyak na ako sa sakit. Tapos may pinainom sa akin si Romel na antibiotic. Yung pala dapat kanyang inubos yun, hindi niya inubos. Ininom ko, napakalakas pala niya. Kaya pala napagalitan ako dun sa center. Huwag kang inom ng gamot. At yung asawa mo, pagalitan mo, hindi dapat ganun. Dapat inuubos ang antibiotic. Adi ako uminom. Pagkainom ko, uminom ako ng sambong. Ayun, medyo nakatulog na ako. 3 a.m. Gising pa ako sa sobrang sakit. Nang uminom ako 3 a.m. 4 ng umaga, medyo nawala na. Tapos pag nawala na yung ng sakit, nung gamot, ay riba na naman. Grabe talagang parang pag lumalakad. Kaya lahat ng mga walang kasalanan sa akin. Parang tigre. Hindi niya alam, napakasakit talaga. Parang malalaglag na yung buong ng ganito mo. Nagpa-check up ako. Sabi, meron na raw +3 na protein. Sabi niya, Nay, iwatan mo na yung katawan mo kasi diabetic ka nga. Possible na magkaroon ng damage ang mo. Naku, alam mo ba, maghapon magdamag, nag-iisip ako. Noon ako nagkaroon ng takot na paano na yung mga kapatid ko. Parang nalukring na ako noon. Totoo, kasi ako yung, di ba, ako pangalawa na lang nilang ina, pakiramdam ko. Tapos ganun ako pa yung susunod na mawawala. Tapos nanay ko ganyan, ano bang nangyayari sa buhay namin? Pero sabi ko, Lord, give me a testimony na makakatayo ako, a-attend po ako ng Miyerkules kasi napapansin niyo pagka-prayer na nawawala na ako. May negative ako noon talaga. Sabi ko, Lord, promise, a-attend ako, tatapusin ko siya. Bigyan mo ako ng magandang testimony. Alam mo ba, ako kay Sister Belen, sabi niya, bakit hindi ka mag-fasting? Alam mo, sabi ko, ba't nga ba, makikipag-deal ako sa Lord. Umuwi ako.
nag-pray ako. Ginawa ko. Tinapad ko 2 days. Sabi ko, Lord, yung ano ko na to, tulungan mo akong mawala. Tatayo talaga ako kahit nahihiya na ako. Tumayo ako ngayon kasi promise ko to sa Lord na ite-testify ko na binigyan niya ako ng kagalingan. Pero gusto ko po sanang isama niyo pa rin ako sa prayer at ang buo kong sambahayan doon sa likod. Kasi baka mamaya nawala lang. Pero ayoko mag-doubt. Gusto ko pa, pinagpapacheck up pa rin ulit ako kung okay na kasi natapos ko na yung 7 days kahapon. Nawala na talaga, wala na akong nararamdaman. Salamat sa Lord kasi sa lahat ng bagay, pangit man o hindi, ang nangyayari sa atin, hindi man natin siya naiintindihan agad-agad, pero may nais ang Lord na ituro sa atin kung bakit hinahayaan niya na mangyari lahat ng yun. Kaya sabi ko may aral dito. Kaya to God be the glory po. Tay, gusto mo ba magpatotoo? Ha? Meron kasi siyang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Actually, sabi nga, puro maliliit na bagay, no? Pero nakikita natin pagkilos ng Panginoon. Nung this week lang po, nagkaroon kami ng parang sort of parang exam na short quiz doon sa office. Marami na rin akong mga hindi nagagawa kasi sobrang technical na yung mga bata na yung mga gumagawa. Sabi ko, nakakahiya naman pag sa akin napunta yun, tas di ko masagot. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, Lord, please, yun ang bigay mo sa akin. Binigay sa akin ni Lord yun mismo, yung alam na alam ko. Tapos umikot na naman. Akala ko tapos na yung problema ko. Ikot na naman. Sabi ko, Lord, please, bigay mo po sa akin to, please. Binigay na naman sa akin ni Lord yung gusto ko. Kasi kaya ako namimili. Marami na akong mga workload dun sa office na hindi ko kayang gawin. Kami mga maiedad na katulad namin, hindi na namin nagagawa. Like may mga VLOOKUP, ganyan. Hindi na namin nagagawa. So talagang medyo pili talaga. 3 beses yon na pinagbigyan ako ni Lord. Sabi ko, Lord, napaka-spoiled ko sa'yo ngayong araw na to. As in, ko ano yung hiningi ko sa Kanya, yun talaga yung binigay niya. Kaya, maliliit na bagay, pero salamat sa Panginoon kasi dumidinig siya ng panalangin. Meron pa po ba or tinatawagan na yung ating exhorter ngayong gabi? Amen. Ayan, magandang gabi po muli sa bawat isa. Ayan, nung dumating ako, si Tatay Charlie lang saka si Brother Bernard lang, Sister Jenny yun pala. Ayan. So, ayan. Amen. Sige po, tayo manalangin muna. O dakilang Diyos, sa gabi pong ito, Panginoon, kami muli lumalapit. Nagpapasalamat at dinakaw mo kami sa lugar na ito, sa prayer meeting, Panginoon. Muli magkasama-sama at muli, Panginoon, sama-sama manalangin o dakilang Diyos. At salamat sa kalakasan, Panginoon, sa gabing ito, maging sa buhay ko, dakilang Diyos. Maraming salamat at pagdalangin, Panginoon, ang patuloy mong kapatawaran o dakilang Diyos sa anumang karumihan o timang karapat-dapat sa iyong harapan, O God. At tulungan mo ako, Panginoon, sa gabing ito bilang magiging daluyan ng iyong buhay at salita, O Lord God. Hallelujah, Jesus. And then, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang gawain ito ay patuloy pinagkakatiwala sa iyo at tunay nga po na ikaw lamang maitaas, Lord, sa gabing ito. At yung mga pupunta pa, ay ikaw di po patuloy na mag-ingat sa kanila, O Lord God. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan.
Okay, ang exhortation ko po sa gabing ito ay tungkol sa mabuti ba o tama sa harap ng Diyos. Yan. Marami pong tao ang nagsasabi na mabuti naman akong tao. Wala naman akong tinatapakan tao. Tumutulong naman ako sa kapwa. Sino po ba totoo naman po yun, di ba? May mga nagsasabi nito, usually, politiko po ba? Marinig yung mga ganyan. Nagsasabi nung mabuti naman akong tao, wala naman akong tinatapakan tao, tumutulong naman ako sa kapwa. Ayan. So yan, usually makikita po natin yung may mga tao tayo makikita ganito po. Ayan. Sa mata ng tao, maaring mabuti yung mga tao na yon o tayo, pero ang tanong po ay, tama ba tayo sa harap ng Diyos? Magkaiba ang human goodness at righteousness before God. Amen po. So ayan, alam po natin yung kabutihan para sa tao lamang at pagiging tapat sa harapan ng ating Panginoon. Hindi sapat ang pagiging mabuti. Sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkasala kahit gaano tayo kabait. Ayan. Sino po ba mabait dito? Ayan. So, pwede kang maging mabuting ama, mabuting ina, tumutulong sa kapwa, pero kung wala si Kristo, kulang pa rin tayo sa harap ng Diyos. Ayan. Ano po ang problema? Ang problema ng tao ay hindi lang behavior, kundi kasalanan sa puso. Ayan. Alam po natin ang Diyos, ang ating Panginoon ay tumitingin sa puso ng bawat isa. Halimbawa, pwede kang gumawa ng mabuti, pero may pride. Paano po ba yon? Gumagawa ng mabuti, pero may pride. Opo, ayan. Siguro iba, pinipili lang yung tinutulungan. Hindi talaga tao sa puso niya yung pagtulong. Kung ano yung parang selective lang, kung ano yung gusto niyang tulungan, hindi talaga, yung iba, hindi na talaga nararapat. May mga tao na hindi karapat-dapat tulungan, ganyan. Alam niyo yung mga bata nga na alam niyo yun, yung mga nanghihingi. Ako sarili ko, sabi ko, minsan lumalapit, may time talaga na may mood ako, may conviction ba, ganyan. Kung kailan mo tutulungan o hindi. Tapos pag hindi ko nabigyan, sabi ko, nagkasala ba ako, nagkulang ba ako dahil hindi ko tinulungan. Tapos, nandun yung nasa isip mo na minsan pinasusugalan ng bata pag binigyan mo, gano'n rin. Tapos, minsan naman, ang dami-dami na nila, nagbigay ka na, tapos ayan, nagsunura na naman. Kaya parang nakakadala ba, gano'n, oo. Kaya ang hirap din tumulong, actually. Lalo, pag araw ng Pasko, ayan, nakasarado na yung bintana ng kotse, kakatuwing ka pang ganyan. Kumakanta na, Masko, paulit-ulit sila. Actually, gusto mong tulungan, kaya lang, ayun, para hindi appropriate minsan pagka lahat na lang. Parang ninegosyo lang nila ba? Parang ganun, mga bata. So, ayun po. And then, kung wala si Kristo, kulang pa rin tayo sa harap ng Diyos. Ayan, okay. And then, yun nga, problema ng tao ay hindi lang sa behavior, kundi sa kasalanan sa puso. Halimbawa, may pride nga, tapos, isa pang halimbawa nun, okay, pwede kang tumulong pero may self-glory. Ayan, isa pong halimbawa din yun, na
Pwede kang tumulong pero may self-glory. So, isang illustration, ilaw at salamin sa isang kwarto. Isipin mo ang isang ilaw sa isang madilim na kwarto. May dalawang bagay sa kwarto, yung ilaw sa yung salamin, tapos kapag tinamaan ng ilaw ang salamin, binabalik lang niya ang liwanag sa pinanggalingan. So, nag-reflect yung salamin. So, ganito ang taong nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos kapag may nagawang mabuti, sinasabi niya, salamat sa Diyos, siya ang tumulong sa akin. Hindi niya inaangkin ang papuri. Amen po. So, amen. Ayan po. And then, mga iba pang halimbawa, ayan, pwede kang magbigay pero gusto mo lang mapuri. So, medyo related din yun. Okay, sa mata ng tao, mabuti yon, pero sa mata ng Diyos, ang sukatan ay kabanalan. Okay, meron din po dito, mga halimbawa, isipin mo na may utang kang 1 million pero ang kaya mo lang bayaran ay 10,000. Kahit ibigay mo ang lahat ng meron ka, kulang pa rin. Pero kung may dumating na isang tao at binayaran ang natitirang utang, saka ka lang magiging malaya. So tayo yung may utang dahil sa kasalanan, si Kristo ang nagbabayad ng kulang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So yun po yung kabayaran po sa ating mga kasalanan. Opo, yun. So, ang tunay na pagiging tama o righteousness, sabi po sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo nagiging tama sa Diyos dahil sa pamamagitan ng good works, pagiging mabait, at even yung religion. Oo, lagi ko nga naririnig nun di ba, yung hindi makapagligtas sa iyong religion, so mahalaga yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Yan, pinapawisan po ako. Ayan. Okay. So yung nagiging tama tayo sa Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesus. Si Jesus ang namatay para sa ating mga kasalanan, nagbayad ng utang natin, nagbigay ng righteousness sa atin. Kapag tama na sa Diyos, lalabas ang kabutihan. Amen po ba yun? So, ayan. Kapag tunay na may relasyon tayo kay Kristo, natural na lalabas ang kabutihan. Ang tanong po ba, lumalabas po yung kabutihan ng Panginoon, kaya lang, parang hindi palagi. Tama po ba yun? Hindi na lang lagi, lumalabas pa rin yung dating, ano po yun, may mga pag-uugali, yung ganyan, nakikita pa rin. Kaya hindi pa rin ganong guaranteed na 100% ay talaga puro kabutihan na lang po nangyayari. Pero hindi po nananaig yun. I believe po, tama po. Nananaig pa rin po ang kabutihan ng ating Panginoon. Lumalabas na kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Diba? At the same time, nagiging testimony tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga nakikita nilang mga gawa natin. So talagang yung mga tunay na nanampalataya ay talaga makikita yung naging bunga ng pagiging Kristiyano. Amen po ba? Ganun po ba tayo? Amen. Ayan. So yun po. Sabi po sa Ephesians 2:9,
For by grace you have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin, hindi tayo naliligtas dahil mabuti tayo. Pero kapag naligtas tayo, gumagawa tayo ng mabuti dahil sa Diyos. Ayan. So, yung difference po na pagiging mabuti, galing sa effort ng tao. Yung pagiging mabuti. Pero yung pagiging tama, yun po, yung galing sa biyaya ng Diyos. Ayan. So, napakahirap po maging parang, o yung tama, masabi natin tama, kung wala sa atin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ayan. Ayan. Dahil na rin yung binago ng Panginoon ang puso natin, at siya yung kumikilos sa buhay natin. Okay. And then, tanungin natin ang sarili natin. Mabuti lang ba ako o tama ako sa harap ng Diyos? Yung mabuti lang ba ako, dahil since nandito tayo sa kasama sa libutan pa rin, minsan napiplease natin yung mga kasama natin, yung mga pinaglilingkuran natin, even yung mga matataas sa atin, kung nag-work man tayo, kung ano man ginagawa natin, yun ang usually na napiplease natin. Pero yung pagiging tama sa harap ng Diyos, yun yung nag-iisa ka lang. Amen po ba? Usually, ayan, talagang masabi mong nagiging tama tayo sa ating Panginoon, yung nag-iisa ka lang, wala kang maaring nag-iisa ka lang, naglilinis ka dyan, alam mo yung mga dapat mong gawin at ginagawa mo nang gumula sa puso mo, at kahit wala nakakakita, ay hindi ka gumagawa ng alam mo na hindi ka lulugod ng Panginoon. Amen po. So yun. And then, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang mabuting tao, kundi binago ni Kristo. At kapag binago tayo ni Kristo, magiging mapagpatawad. Nagiging mapagpatawad. Ako una, aray ko. Ayan. Personally, minsan may mga gumagawa sa atin o na talaga namang ang hirap ano ba to? Tanggapin o ganun-ganun na lang ba? Na para bang hirap patawarin kasi napakalaki nung nagawa sa'yo o atraso sa'yo. Ako, ano ba to? Ano ba explain? Parang hindi ko man, ang nangyayari sa akin, parang mas okay pa na hindi nilang magkibuan or mag-iwasan na lang, parang ganun nangyayari. Kasi parang nagkakaasala kapag tapos yun namang, hindi naman tinatanggap na nagkamali siya sa'yo, parang ganun. Paano ko ba explain yung sitwasyon na yun? So, pero hanggat maaari talaga dapat, mapatawad mo yung tao na masabi mong nakasakit ng damdamin mo sa hindi nyo pagkakaunawaan. At sarili mo, alam mo na obvious naman na talagang hindi mo matanggap yung ginawa niya sa'yo. Ayun, siguro isang magandang gawin doon ay panalangin yung tao na yon at yung sarili mo lalo o sarili ko na magawa ko na ayun, hindi makapagplastikan at talagang maharap ng tama sa harapan ng Panginoon. Ayun po, nagets nyo? Yung mga sitwasyon na napakahirap na nadalhin o
Oo, yun. Tapos, yun nga, para bang ibigin mo yung kaaway, yung mga ganyan. Ang daling sabihin, pero ganun lang bang gawin? Hindi po ba? Ayan. So talagang kung wala ang Panginoon Kristo sa puso mo, eh talagang hindi mo magagawa yung mga bagay na yun. So, ayun, let's continue to pray para mapaglabanan yung mga bagay na yun. Amen po. Ayan, sa ating pagtatapos, hindi sapat ang mabuting buhay kung wala si Kristo. Okay, ayan po. Mabuting buhay. Hindi sapat ang mabuting buhay kung wala si Kristo. Okay, so yung mabuting buhay, masabi natin sa mundo na to, material na bagay. Hindi ba? Pera, ayan, yung kasaganaan, mga pangailangan dito sa mundo. Maaring meron tayo niyan. Pero, pag wala si Kristo, lalo na kahit marami kang pera, tapos meron ka namang karamdaman na wala nang kagalingan. Hindi po ba? Ay, wala na ang lahat. Wala, hindi mo na ma-enjoy. Kaya sino pa rin ang kakailanganin mo? Di ba? Si Kristo pa rin. Talagang iba pa rin yung, iba talaga yung may Kristo sa puso o sa buhay. Bilang tayong mga Kristiyano. Ayan, pero kapag si Kristo ang nasa buhay natin, ang kabutihan ay magiging bunga ng pagbabago ng Diyos. Kaya ang pinakamahalagang tanong, hindi lang mabuti ba ako, kundi tama ba ako sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ayan. Amen po. Ayan. So, yun lang naman po at napaka-iksi po ng aking exhortation talaga. Exhortation. So, ayan po. Bawal naman magtanong. Inunahan ko na. Pwede mag-add. Bawal magtanong. Natawa kayo. Oo, ganun na nga yan. So yun, nakalimutan ko din magpatotoo kanina. So sabi ko, habang nakaupo ako ron, ano ba ako papagpapatotoo ko? Alam ko maraming dapat ipagpatotoo sa Panginoon, di ba? So talaga may mga time lang na nag-iisip ka nung specific na dapat ipagpatotoo. So yun, hanggang sa ngayon po, wala pa ako naiisip. Pero ayun, salamat sa Panginoon sa patuloy niya pag-iingat. Pagkapala, provisions, pangailangan, at pamilya, yung wala lang sipon, walang ubo, ay napakalaking blessing na. Hindi po ba? Ayan, so sa panahon ngayon, medyo malamig na naman, parang ang dali rin magkasipon, ayan, magkaubo. Pero alam natin na walang posible sa ating Panginoon. At yun po, sama-sama po tayong manalangin muli. Hallelujah, Jesus. So, dakilang Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong biyaya. Hallelujah. Hindi kami naligtas dahil sa aming mga kabutihan lamang, O Lord God. Hallelujah. Kundi dahil sa ginawa mo, O Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Lord, patuloy mo kami tulungan na mamuhay na nakikita yung kabutihan na nanggagaling sa iyo, O Lord God, sa iyong mga puso na binago mo, O dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay nga pong walang silbi ang lahat ng karangyaan sa buhay na ito, kasaganaan sa buhay na ito, sa mundong ito, kung wala ka sa iyong mga puso, O God. Panginoon, maraming salamat po muli, O God, sa iyong mga salita na tunay nga po nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po ng marami sa gabi ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen.